Ayan, so welcome back po no, dito sa DNTiga YouTube channel. Well, quick ano lang po ito, no, reaction no, sa mga narinig po natin, no, mabilisan lamang. At yan po ay particular dito, number 1, yan po sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala daw ginawa ang dalawang administrasyon o mga administrasyon na kanyang nasundan patungkol dyan po sa Tacloban, no, sa Yolanda. At ang pangalawa naman po, no, ay yan pong kay Mayor Go, no, dahil siya po ay laman na ng social media, no, naging meme na nga po siya. Okay, mabilisan. Yun nga po, nabanggit ng Pangulo na wala daw nagawa. Well, nagulat po ako doon, no. Hindi ako makapaniwala that the President will actually say that, no. At number 1, tatamaan dyan yung kanyang predecessor, no, na si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga, alam naman po natin na napakadaming ginawa ni Pangulong Duterte. Mayor pa nga lang siya, pumunta na siya ng Tacloban, di ba? Para tumulong doon. How much more nung naging presidente na siya, di ba? Maraming nagawa, nabanggit ko kanina, kasi nga, isa dyan, yung ating first ever subway, di ba? Bilang Pangulo, marami siya nagawa. So kung dyan sa national, marami siya nagawa, how much more dyan sa Tacloban? At nakita naman po ng lahat, viral yung kanyang pagdalaw doon. Bit-bit niya yung rescue team from Davao, di ba? At talagang he's frustrated that time nung yan po hinandel, no, ng gobyerno, di ba? Naging politika pa nga na if you are Romualdez and I am ganyan-ganyan. Baka po nakakalimutan, no, na may ganyan pong nangyari at may isang mayor from Mindanao na pumunta po ng Tacloban para tulungan sila. At yun na nga po, at pinasinungalingan na yan ng kanyang kapatid mismo, no, na si Super Ate Amy Marcos, no, Senator Amy Marcos, na nahihiya nga siya dito kaya dating Pangulong Duterte, no, dahil alam naman natin na yun na nga, nabanggit ko kanina, to the rescue ang dating Pangulo, dating Mayor, no. Tapos nandiyan yung US Marines. Tapos nabasa ko lang to kanina, no, sa isang news clip. Tapos yung kapatid, yung mayor niyang pinsan din na si Alfred Romualdez, no, na Tacloban. So it's unfair, no, na marinig yan sa ating Pangulo na walang ginawa, where in fact meron naman pala, di ba, according to her sister. So dyan po tayo mapapaisip, ano ba talaga itong mga sinasabi minsan ng Pangulo. Natatandaan po natin dati, binati niya ang presidente ng Taiwan, di ba? So may mga kakatuwa pong bagay, na mga statement ang Pangulo. So siguro dapat dyan magtrabaho ng maigi yung communication team ng Pangulo, no, dyan sa yung dating pinamumunuan ni Attorney Trixie, no. Nakalimutan ko lang ngayon siya na yan kasi dati pinapanood ko because of Attorney Trixie dahil napaka-interesante po, no. At yun nga, magaling mag-handle si Attorney Trixie that time, at para siya si Attorney Roque dati. Ngayon, wala boring na po. Hindi na rin ako nakakapanood ng mga press conferences nila. Kasi nga, syempre inahanap natin yung mga dating, alam mo na yun, pumukaw ng ating atensyon. At nakita naman natin kung magsalita, talagang with intelligence, may kaalaman talaga. At yan, dapat magtrabaho ng gusto yung mga yan para hindi po, hindi po nakakapagsalita ng ganyan ng Pangulo. Ano po bang batayan ng Pangulo? Bakit niya nasabi yun? Tanungin ko po kayo, ano po ba ngayon ang nalalaman yung nagawa na ng Pangulo sa isang kanyang panunungkulan? Yan po bang bigas natin, naging 20 pesos na po ba yan?
sorry no, pero ang so far na alam ko lang na nagaganap habang Pangulo ang ating presidente ay yung kanyang pagbisita sa iba't ibang bansa. Kung meron pong mga iba pang proyekto, pwede nyo pong i-ano dyan sa comment section ng topic po natin sa susunod na video. Ano po? So, yun po. Kung marami kang nagagawa as president, okay lang makarinig kami ng ganyan. Pero dapat factual naman din. No? So, yun lang po. Tingin ko dyan, baka sa sobrang busy po na Pangulo, maraming iniisip. Nabanggit niya po yan. No? So, sa communication department ng Pangulo, trabaho po tayo. Pakiwari ko parang yun na nga, napapabayaan yung mga ilang pahayag ng Pangulo. Katulad po niyan, no? So, ano pong sumunod na topic ay ito pong si Mayor Go, no? Grabe naman po ang ginagawa dyan. Hinubara na ng gusto, no? Sa madlang people, piruin nyo, pati mga paano hinubaran, di literal pati mga personal na mga bagay, no? Ibinulat-lat na. At ang pakiwari nga po ng ilan, baka maging tawag dito, baka ma-intimidate, no? O matakot na yung mga Chinese businessman sa atin. Kung ganito rin lang scrutiny ang gagawin sa kanila, di ba? Kung bawal po ang pagpopogo, no? Dapat may batas na. Gumawa na sila ng batas na ipagbawal yan. Kung malakas pong kumita yan. Di ba? Kaya nga nung araw talagang ginawa dito yan sa bansa natin para makatulong, no? Makapag-generate ng funds. So kung na pala yan, dapat na sila ng batas, no? At yung mga mga bintang na yan na sinasabi ko sa inyo, kung mga may ebidensya dyan ng paglabag, no, isampa sa proper forum, sampahan ng kaso kung may probable cause, no? Hindi, tignan nyo, naging meme na siya, di ba? Nakatulong ba sa taong bayan, di ba? So yun sila kaya pag-usapan ng personal life nila. Ilang naman po ang ating take dyan, po. At di ko naman kilala talaga si Mayor Go, no? Nakikita ko lang yung mga memes sa kanya, kaya naisipan ko magkomento patungkol po dyan. At sa pagkakaalam ko, wala naman tayong problema sa mga Chinese, no? Maganda po ang relation natin with the Chinese, di ba? At wala naman po may mga mangilan-ngilang insidente lang po dyan sa West Philippine Sea. Sa speculation ko, mukhang dyan din nila tutumbukin yan yung ating pakikipag-ugnayan sa mga Chinese, which is hindi alarming po ito, no? Dapat hindi, dahil neighboring country po natin ang China Dapat po tawag dito, maayos pa rin po ang ating sa kanila, no? Sana naman hindi papunta doon, no, sa relation natin itong nangyayari na to. Yun lamang po ang ating take sa na ito, yung mga ating comment, no, sa content na ito. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na video content katulad dito lamang sa The Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.